Mas lalo mo kaming iiwan ng daddy mo niyan, anak. Maganda pala ang buhay mo sa mga totoo mong magulang. Kaya nilang ibigay ang mga bagay na hindi namin naibigay ng daddy mo sa'yo. Sabi ng mommy niya na sabihin nila dito ni Armando na malapit na nilang makita ang tunay niyang mga magulang. Dama niya ang pag-aalala sa kanyang ina. Ramdam niya ang takot ito, bagay na naiintindihan niya. Kung yun lang, di naman siya nagmukhang kawawa sa mommy at daddy niya nung bata pa sila ni Melanie. Di naman sila naghihikahos kaya kahit papaano naman, naibigay din ng mga to ang luho nilang magkapatid noon. At kahit kailan hindi niya naramdamang kulang siya sa pagmamahal, bagay na para sa kanya ay pinaka-importante sa lahat. Kahit minsan hindi niya nahiling na sana, mas mayaman siyang mga magulang at mas magandang bahay dahil binusog siya ng mommy at daddy niya sa pangaral. Pinalaki sila ng mga nakagisnang magulang na kontento sa kung anong meron sila at di mapaghanap sa mga bagay na wala. Yun nga lang parang di yun naintindihan ni Melanie. Lumaki tong maluho at mahilig sa mga material na bagay na kaya mang ibigay ng mommy at daddy niya, hindi pa rin to marunong makontento. Naisip tuloy niya na siguro, kung di lang to nawala sa poder ng tunay nilang pamilya, mabibili nito ilanmang signature bag sa nagsilbing collection noon ng kakambal niya. Dati-dati kasi inuubos ng kakambal ang school allowance sa pagbili ng mga mamahaling bags na kapag nabili naman, itatambak lamang sa kwarto. Honey, ayan ka rin naman eh. Masama siyang mag-isip na mag-isip. Binigyan ka ng assurance ng anak natin, hindi ba? Anang daddy niya habang hinahagod sa likod ng kanyang mommy. Mahal na mahal ko ang kanyang ama at ayaw na ayaw ko. Nato na stress ang mommy niya. At saka mommy, hindi pa ho natin alam ang kalalabasan ng paghahanap namin? Ipinaliwanag nila dito ni Armando ang lahat. Lahat na napag-usapan nila ni na Aling Marta at ang sa tingin niyang delikadong banta sa buhay nila kapag napunta silang magkakapatid sa tunay na pamilya. Mas lalo pang nag-alala ang mommy niya pero sa huli, napaliwanagan din to ni Armando. Naging panatag lang ang ina na sabihin nitong sisiguraduhin na walang mangyayaring masama sa kanya. Na kung kailangang tambakan daw siya nito ng bodyguards gagawin para hindi makalusot na may mga plano sa kanilang masama. Pero kung tutuusin, di naman na kailangan gawin pa yun ni Armando. Di na kailangan ng isang tambak na bodyguards na magbabantay sa kanya dahil safe na ang pakiramdam niya kapag kasama to. Walang pawang ang takot at pangamba sa kanya, lalo pa kapag nasa mga bisig siya ng alkalde. Ilang beses nang napatunayan sa kanya ni Armando na hindi atong gawin ng lahat sa kanya, kaya naman kampante na siyang di siya mapapahamak habang nasa tabi niya to. Basta ako naman ang maging desisyon mo, anak. Hindi ka namin pipigilan. Kung sa tingin mo doon ka sasaya sa totoo mong pamilya, sino ba naman kami ng mami mo para ipagkait yun sa'yo? Alam naman namin na mas magiging maganda ang future mo sa kanila. Pagkaman nakangiti ang daddy niya, malungkot ang tinig nito. Nilapitan niyang ama at ginagapang isang palad nito. Dad, I know. Alam ninyo kung gaano ko kayo kamahal ni Mom. And alam ko rin pong malaki ang tiwala ninyo sa akin. Yun po sanang gusto kong gawin ninyo ni Mom. Dad, pagtiwalaan niyo lamang po ako. I promise hindi ko po kayo sasaktan. Hindi po ako gagawa ng bagay na makakasakit sa inyo ni Mom. Sapat na po ang mga sinabi niya para muling magliwanag ang mukha ng kanyang daddy. Maraming salamat, anak. Mag-ingat kapag uwi. Gabi na nang ihatid siya ni Armando sa labas ng bahay nila. Napasarap ang kwentuhan nito at ng mga magulang niya, kaya hindi nila namalayan pare-parehong oras. Kung hindi pa nagpaalam ang mga to na inaantok na, hindi pa magpapaalam si Armando na uuwi na. Ayaw nga sana nitong umuwi, pero pinilit niya dahil tapos na ang leave nito at kailangan nitong pumasok sa munisipyo kinabukasan. Siguradong tambak na naman ang trabaho nito na isang linggo na naman itong bubunuin. Bakit ba kasi ayaw mong dito ako patulugin? Pumayag naman si mommy na magpaalam ako Reklamo nito nang nakalayo na silang dalawa sa gilid ng kotse nito sa labas ng gate nila. Kunway bata tong nagmamaktol dahil di nasunod ang gusto at di niya maiwasan ng mapangiti dahil doon. Ang cute kasi nito eh. Mando, papasok ka pa bukas. Pagod ka na bago makarating sa munisipyo kapag dito ka pa manggagaling. Mas mabuti pa kung uuwi ka na lang. Malambing niyang sabi at saka kumapit sa braso nito. Kung siya ang masusunod, ayaw din naman niyang umuwi ito. Kung pwede rin lang na sumama siya sa mansyon, gagawin niya. Pero ilang araw nitong napabayaan ng San Miguel dahil sa kanya, kaya gusto sana niyang mag-focus muna to sa pagiging mayor nito ngayon. Kapag okay ng lahat, willing naman siyang suportahan to hanggat kaya niya. Kahit di na siya umalis sa tabi nito ay gagawin niya. Ayaw lang niyang mapula ng alkalde at masabihan na hindi nito nagagawa ng mabuti ang trabaho nito. Hindi niya matatanggap
na dahil sa kanya ay masisira ang karir nito na matagal na pinangarap. Okay, fine. Pero susunduin kita sa weekend, okay? Miss na miss ka na ng mama at papa? Nagagalit na sila sa akin kung bakit daw hindi kita dinala sa bahay. Then, magsimba tayo. What do you think? Napangiti siya. Nagulat siya dahil ngayon lang siya niyaya nito na magsimba. Sinong mag-aakala na ang isang Armando Del Rio yayayain siyang pumasok ng simbahan? Hindi anti-religious person si Armando pero kahit kailan, hindi pa niya ito nakitang magsimba. Nagpapamisa sa mansyon ang mama nito madalas, pero sa simbahan hindi pa niya to nakitang pumasok. Sige, gusto ko yan. Nakangiti niyang sabi. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakapagsimba at kinakakatuwa niya kung sa muli niyang pagpasok sa bahay ng Diyos kasama na niya si Armando. Sabay silang magdarasal at hihingin ng basbas ng Panginoon para sa pagpapatibay ng kanilang relasyon. Maya-may hinapos ito ang pisngi niya at masuyo siyang dinampian ng halik sa labi. Dampi lang iyon sa una pero hindi na panindigan ni Armando. Sinundan nito iyon ng mas mapusok na halik na pagdaka tumupok sa kanyang sistema. Walang pag-aalinlangan na tinugon niya ang halik ni Armando. At kapwa sila naghahabol ng hininga ng humiwalay sa isa't isa. Mabuti na nga lang at walang naglalakad na tao ng mga oras na iyon sa kali nila. Kung hindi, napanood nito ang intimate scene sa pagitan nila ng alkalde. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko, Meredith. Sagot nito na ngayon hawak na ang baba niya. Nung nawala ka, kung ano-ano ang pangit na pumapasok sa isipan ko. Pero kahit isang beses hindi ko naisip na wala ka na. Alam mo kung bakit? Dahil naniniwala ako na ikaw talagang binibigay ng Diyos para makasama ko habang buhay. Seryoso nitong sabi habang titig na titig sa mga mata niya at hindi kumukurap. Parang hinaplos ang puso niya ng dahil doon. Sigurado nga na pagbago na si Armando ng panahon. Maraming nabago sa personalidad nito at natutuwa siya dahil hindi na niya kailangan sabihin pa dito na ibahin ang mga hindi magandang katangian. Inilagay niya ang dalawang kamay sa matinong dibdib ng alkalde at marahang humimas doon. You know what? Mas gusto ko ang version mo ngayon at sa tingin ko, mas na-inlove ako sa iyo dahil, John, hindi napigilan niyang sabi. Napangiti ng matamis si Armando at mas lalo pa siyang hinamit sa bewang. Hindi na halos siya makahinga pero okay lang. Gusto niya ang pagdidikit nilang iyon lalo't ramdam niya ang init ng katawan ni Armando. Talaga? Malambing nitong anas habang pinagdidikit na naman ang mga mukha nila. Opo, pero sa ngayon kailangan mo na talagang umuwi, Mr. Del Rio. Gumagabi na at mahaba pang biyahe ninyo. Pinisil niya ang matangos na ilong nito at kirintilan iyon ng halik pagkatapos. I know. Okay, good night, sweetheart. See you on the weekend. Niyakap muna siya nito ng mahigpit bago siya tuluyang pakawalan. Yeah, bye. Take care. I will. Pumasok ka na bago umalis. Masuyo pa nitong sabi. Okay. Nang nasa loob na siya ng bakura nila, saka lamang lumisan si Armando sa kotse nito. Isang kaway at busina pa ang ginawa ng alkalde bago tuluyang paandarin ang sasakyan. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula sa mga magulang ni Noah nang nagising na ito at nakausap na ng bahagya. Labis-labis ang tuwa niya dahil gising na rin ang nakatatanda niyang kapatid. Mas magkakaroon ba ng linaw ngayon ang lahat tungkol sa tunay nilang pagkatao? Na-excite siyang bigla. Buhat sa cafe nila ni Jonah, larawan ng kasiyahan ng kanyang buong mukha. Masayang-masayang best friend ko ha. Hindi napigilang puna ni Jonah. Maging ito ay larawan ng kasiyahan para sa kanya. Maiwan muna kita dito, bes. Pupunta ako sa ospital. Di na ako makapaghintay na makapag-usap kami ni Noah. Sasabihin ko sa kanya na makita ko ng isa pang kapatid namin. Aniyang di naalis ang ngiti sa labi. Hindi pa man ay nai-imagine niya na ang magiging reaksyon ni Noah. Sasamahan kita, bes. Wait lang, kukunin ko lang ang bag ko. Nagmamadaling tumayo sa Jonah mula sa pagkakaapo sa counter pero pinigilan niya ang kaibigan. Wag na, Jonah. Maiwan ka na dito. Babalik din ako kaagad. Nakangiting tanggi niya. Sigurado ka ba? Oo, mabilis lang ako. Sige, tawagan mo ako, okay? Bilin pa ng kaibigan. I will. Here is my key. Gamitin mo ang kotse.
Iniabot nito sa kanya ang susi ng sasakyan nito pero mas gusto niyang mag-taxi. Ang totoo hindi niya alam kung makakabalik siya kaagad dahil sigurado na madami silang pagkukwentuhan ni Noah at ayaw niyang gamitin ng kotse dahil may mga pagkakataon na umaalis sa Jonah ng cafe. Ito ang magko-commute at nahihiya siya sa kaibigan kapag nagkataon. Wag na, Jonah. Magta-taxi na lamang ako. Tanggi niya sa gustong gawin ng kaibigan. Kaagad nakakuha ng taxi si Meredith pagkalabas ng cafe. May ngiti sa mga labi niya habang lula ng taxi. Natutuwa siya at ligtas na sa kapahamakan si Noah. Siguro ay inadya talaga ng pagkakataon para makaligtas ito at magkita-kita pa silang magkakapatid. Gayun din ang mga tunay nilang magulang. Masayang masaya siya. Hindi pa man nai-imagine na niya ang magiging pagtatagpo nila ni Noah. Higit sa lahat, hindi na siya makapaghintay na dalhin siya nito sa mga totoong magulang. Kuya, sa Makati Med po tayo. Aniya sa driver. Sa likod siya umupo at noon lang niya napansin na may sakay na isa pang lalaki sa passenger seat sa tabi nito. Naisip niyang marahil hindi niya iyon napansin kanina. Dahil sa excitement na nararamdaman niya, kaya noon lamang niya iyon napansin. Sige po ma'am. Kaswal na sagot ng sa tingin niya ay edad 40 taxi driver. Ni hindi siya nito tiningnan kahit sa rearview mirror. Tutok sa daan ng mga mata nito at dahil nag-uumpisa ng mag-traffic sa kalsadang tinatahak nila. Abala siya sa pagmamasid sa kumpuran ng mga sasakyan sa kalsada nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone mula sa bag. Mabilis niya iyong nilabas at napangiti siya na makitang si Armando ang tumatawag. Hello babe. Sinadya niyang lakipan ng lambing ang boses. 3 araw pa lamang silang hindi nagkikita at oras-oras yatang tumatawag ito para i-check siya. Abot ang sabi nito na miss na siya at gustong-gustong puntahan pero dito makaalis dahil sa tambak na trabaho nito sa munisipyo ng San Miguel. Naging maluwag kasi ang schedule nito nitong makaraan kaya ngayon binabawian naman itong lahat ng trabahong napabayaan noon. Minsan pa nga gusto niyang matawa dahil inis na inis ito kapag hindi ito nawawala at makaalis. Gayong gustong-gusto nitong puntahan. Hi, gorgeous. How are you? Mas malambing nitong sabi na nagpangiti sa kanya na maluwag. Natatawa siya dahil sinadya pa nitong gawin. Parang naiiyak ang boses. Bagaman alam niyang gusto lamang nito na humagalpak siya ng tawa. Kung wala siyang kasama ng mga oras na iyon, yun talaga ang malamang na ginawa niya. Tumigil ka na dyan, Mr. Del Rio, at natatawa na ako. Panalo ka na, okay? Narinig niya pang lakas ng halakak nito sa kabilang linya. Na-imagine niya ang itsura ni Armando kapag ganon kalakas ang tawa. Ang sarap siguro nitong panoorin at pakinggan. Lihim tuloy niyang nahiling na sana'y kasama niya ngayon ang alkalde. Madalang lamang niyang marinig na ganon ito kalakas tumawa at gusto sana niyang masaksihan iyon pero sumala sa telepono lang sila nagkausap. Ikaw ang pinapatawa ko pero ako ang napasaya mo, sweetheart. Gusto lang niyang marinig kung ano ang magiging reaksyon nito ay hindi ko itatanggi. Gustong matunaw ng puso niya sa sinagot ng alkalde. Totoo yan. Ikaw lang ang mahal na mahal ko at kahit oras-oras tayo magkausap ay hindi ako magsasawa. Ikaw lang ang nagpapasaya sa akin, sweetheart. Kapag balungkot ako, kakausapin lang kita at nawawala ng lahat ng gumugulo sa akin. Madamdaming sabi ni Armando. Seryoso ito at kaya ramdam niya, walang bahid ng pagbibiro ang sinabi nito. Doon siya sa isang bilib dito, kay bilis magpalit ng mood. Ngayon tawa to ng tawa pero maya-maya ay seryoso na. I love you. Mababa niyang anas. Yung tamang-tama lang para dumating sa pandinig ni Armando. I love you too. Nasaan ka pala? Bakit may narinig akong mga busina? Bigla ang pag-iiba ng tono nito. Kahit hindi niya ito nakikita, sigurado siya, nakakunot ang noon nito ng mga oras na iyon. Papunta ako kay Noah. Tumawag yung parents niya Gising na raw siya at medyo nakakausap na. Just wanna talk to him, babe. Gusto ko ring tingnan ang lagay niya. Aniya sa kasintahan. Kanina hindi niya na nagawang magpaalam dito dahil sa sobrang sabik na makita ang kapatid. Wait, mag-isa ka lang? Bahagyang tumaas ang tono nito pero hindi naman siya pinapagalitan. Oo. Busy si Jonah sa cafe at di niya natapos ang sasabihin dahil bigla na naman tong nagsalita. Bakas, sa tono nito ang pag-aalala. Nasaan ka na? Intayin mo ako, pupuntahan kita? Maotoridad ang tono ni Armando kaya't nag-umpisa siyang makaramdam ng kaba. Naramdaman din niya ang kagaguluhan sa kilos nito at hindi niya na ito nakikita.
May narinig pa siyang bagay na tila nahulog sa tabi nito na marahil ay nabangga ng alkalde. Baby, relax ka lang. Sa ospital lang ako pupunta, okay? Walang mangyayaring masama sa akin. Besides, look, may natanggap akong report na nandito na sa Maynila ang mga naghahanap sa inyo. Nakausap ko si Jack. May ilang tao nang hawak ang mga pulis doon sa Isla Matubig. Pero hindi lahat na nagtangkang tambangan kay noon ni Noah ay nahuli. May ibang nakarating dito at sa tingin ko, alam niyang buhay kay ni Noah, Meredith. Dobling ingat ang kailangan natin gawin. Bukas, i-hire ko mga bodyguards mo sa ayaw at sa gusto mo. Anito sa kabilang linya. Aminin man niya o hindi, nakaramdam siya ng takot. Takot na baka maulit na naman ang nangyari at tuloy na siyang makuha ng mga taong nabigong patayin sila ni Noah. Gayunman, hindi niya ipinahalata kay Armando na binalot din siya ng takot. Sinikap niyang patatagin ang tinig. Mag-iingat ako, Mando. Sige na, payag na ako sa mga bodyguards mo. Mag-hire ka kung ilan ang gusto mo. Nagtangka pa siyang magbiro para lang mapanatag si Armando sa kabilang linya. Pero nanatili itong tahimik. Sigurado siyang nag-iisip tong mabuti habang kausap siya. Good. Now go back to you and Jonah's place. Pupuntahan kita doon at sabay tayong pupunta kay Noah. Come on. I know na hindi ka na makapaghintay na makausap siya. Pero sana naiintindihan mo ko, sweetheart. Inaalala ko lang ang safety mo. Nagsusumamo ang tinig ni Armando. Kaya naman biglay nakaramdam siya ng guilt. Wala na tong nagawa kundi ang isipin ang kapakanan niya, kaya't parang napakasama naman niya kung ipagwawalang bahala niya ang sinabi nito. Sa huli, nanaig ang pagmamahal at pagrespeto niya sa alkalde. Okay, eto na po. Babalik na ako. Maluwang siyang napangiti nang marinig na nakahinga na maluwag si Armando sa kabilang linya. Narinig niyang napabugay ito ng hangin. Thank you, sweetheart. Tatawagin kita ulit mamaya. May meeting lang kami, okay? Okay, babe. I love you. I love you too, babe. Nang ibaba niya ang cellphone, otomatikong dumako ang mata niya sa labas ng bintana. Noon niya napansin ang tinatahak nilang daan ay estranghero sa kanya. Nangulot ang kanyang noo dahil bigla wala na rin sila sa highway. Bagay na hindi niya napansin habang kausap niya sa Armando. Kuya, nasa na ho tayo? Sa halip na sumagot, mas binilisan pa nito ang pagmamaneho kaya bigla na siyang kinabahan. Maging ang katabing lalaki nito sa harapan walang kibo at diretsong nakatutok lang ang mata sa daan. Kuya, dito na lang ho ako. Kinakabahan man sinikap niyang wag mahalata ng driver iyon pero hindi pa rin to natinag. Doon na siya sinagilahan ng takot. Tinapik na niya ito sa balikat. Bababa na ho ako, kuya. Ihinto niyo na ho. Wala siyang narinig kung di ang umangil na makina ng taxi sa makipot na kalsadang dinaraanan nila ngayon. Dahil sa takot, nagpalingali nga siya sa labas ng bintana kung may mahihingan siya ng tulong pero nawalan na siya ng pag-asa. Mukhang road close ang daang pinasok nila dahil isa mang tao maglalakad man o nakasasakyan, wala siyang makita. Kuya, saan niyo ba ako dadalhin? Dala ng kawalan ng pag-asa, napaiyak na lamang si Meredith. Hindi niya alam kung bakit palagi nilang ganito ang nangyayari sa tuwing aalis siya. Diyos ko, ano na naman po ito? Tulungan ninyo po ako? Dasal niya sa isip. Nabuhayan siya ng loob na maisip ang pinto ng sasakyan. Kung bukas iyon, tatalo na lamang siya kahit siguradong mababarian siya ng buto kapag ginawa niya iyon. Pero nandumo siya nang malamang nakalak iyon, kaya talagang wala siyang ligtas. Huwag ka nang magpagod, Miss Meredith. Pasensya ka na rin at napag-utusan lamang kami. Napatda siya nang malamang kilala siya ng driver ng taxi. Bakit mo ako kilala, kuya? Tsaka, sino nag-utos sa'yo na kuhanin niyo ako? Pinipilit niyang panganahin ang isip. Natigilan din siya nang mapansin na hindi naman ng mukhang goons ang dalawang lalaki na kasama niya ngayon sa loob ng taxi. Niwala na ngang takip ang mga ito sa mukha. Kaswal din ang kilos ng mga ito at malumanay kung siya ay pagsalitaan. Malalaman mo rin mamaya, Miss Meredith. Unti-unting nawala ang kaba at takot niya at napalitan ng naramdaman ang pagtataka. Humantong sila sa isang napakagandang 3 palapag na bahay na hindi niya akalaing matatagpuan sa bahaging iyon na walang katao-tao. Ni isang bahay ay wala siyang nakita sa mga dinaraanan nila. Gayun din ay walang kapitbahay ang bahay na iyon na nag-iisang nakatirik sa gilid ng malawak na solar. Sigurado siya na private property itong lugar na pinasok nila kaya't walang tao. Pero ano ang ginagawa nila rito? Sa huli,
Napatingala na lamang siya sa malapalasyo na nasa kanyang harapan. Kung ano-ano man ang pumapasok sa kanyang isip, ayaw naman niyang paniwalaan ng kutob na kanyang nararamdaman. Tayo na ho, Miss Meredith. Anang driver na hindi niya malaya nakababa na pala at ngayon pinagbuksan pa siya ng pintuan. Bakit ho tayo narito? Sa kasino ho ba kayo? Nanatili siyang nakaupo sa huliang upuan ng sasakyan. Ayaw man niya pero nag-uumpisa na naman siyang lukubin ng kaba. Iniisip niya kung anong mararanasan niya sa loob kapag pumasok na sila. Sa loob niya na ho malalaman. Wala siya nagawa kung hindi ang bumaba. Sumunod ho kayo sa amin. Nagpatiunang maglakad ang dalawang lalaki patungo sa main door ng bahay. Walang gate siyang nakita pagkos isang malaki at magarang pintuan na halos sakupin ang buong harapan ng mansyon. Hindi kitang nasa ground floor kahit hanggang anumang oras na yon, palaisipan pa rin sa kanya kung sinong dadatnan nila doon. Kung namangha si Meredith sa ganda ng bahay sa labas, mas lalo siyang natulala sa uri ng disenyo nito sa loob. Ang mga muebles at mga kasangkapang nakikita niya roon, sigurado siyang mamahalin at ang iba pa nga noon lamang niya nakita. Siguro ay sa ibang bansa pa binili ang mga yon, kaya hindi siya pamilyar. Walang duda kung sino man ang nagmamayari ng talagang napakayaman. Maiwan muna namin kayo dito, Miss Meredith. Anang taxi driver sa kanila. Kasalukuyan siyang nakatayo sa maluwang na sala, nakatumbas yata ng dalawang buong bahay nila, at ginagalang paningin habang palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Bigla siyang naalarma. Ngayon, nasigurado na niyang walang balak na masama sa kanya ang dalawang lalaki na kasama niya sa taxi kanina. Hindi siya kinanti ng mga ito. Kakatwa mang isipin pero naramdaman na nga niya na parang ginagalang siya ng mga ito pero napapailing na lamang siya kapag naiisip niya na baka hindi naman yon gagawin ng dalawa. Sino ba naman siya? Teka, kuya! Nasa bandang pinto na ang mga ito nang tawagin niya. Saan kayo pupunta? Nahihintakutan niyang sabi. Estranghero man ang mga to sa kanya, ayaw naman niyang maiwan doon na mag-isa. Relax ka lang, iha. Wala namang mangyayaring masama sa'yo dito eh. Bagaman mahinahon ay nag-echo sa boses ng babae sa buong sala ng mansyon. Napatayan siya sa pinanggalingan ng tinig. Mula sa napakataas na hagdanan ay bumababa ang isang magandang babae na bagaman sigurado siyang may edad na ay hindi mahahalata dahil sa balingkinita nitong katawan at maganda na pananamit. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatulala dito at hindi rin niya maintindihan kung bakit. Gustuhin man niyang makaramdam ng takot ay hindi naman niya makapasa dibdib ng mga sandaling iyon. Para bang may kung ano sa babae na hindi niya maipaliwanag. Kanina ka pa namin hinihintay. Sa pagkakataong yon, nangunot ang noo niya. Namin? Ano ang ibig niyang sabihin? Sa isipin naglalaro ang samot-saring isipin. Pasensya na ho kayo pero sino ho ba kayo? Kayo ho ba nag-utos sa dalhin ako dito? Humahakbang na palapit sa kanya ang magandang ginang na ngay tuluyan na nakababa ng hagdanan. Ngayon pa man di niya napigilan ng mapaatras. Gaano man kaganda ito, hindi pa rin niya ito kilala. Lalong hindi niya alam kung anong dahilan ito kung bakit ipinakuha siya. Bigla tuloy siyang nilikob ng kakaibang kilabot nang maisip na baka isa ito sa mga kamag-anak ng ama niyang si Crisostomo na gusto silang patayin magkakapatid. Pero kung magkaganoon nga lilinawin niya rito, hindi siya interesado sa yaman ng pamilya. Ngatayang ang gusto lamang niya ang makita at makilala ang totoo niyang pamilya na bukod do'y wala nang iba. Maupo ka muna, iha. Tinuro nito ang mahabang sofa na hindi niya yata kayang upuan sa sobrang ganda. Gayunman hindi siya natinag. Nanatili siyang nakatayo at napatras pa nga ng bahagya. Pagkaway binalingan nito ang dalawang lalaking siyang dahilan kung bakit siya naririto ngayon. Sige na ho, Mang Rene. Hener, iwan niyo na ho kami. Pakisabi na lang ho sa esposo ko na narito nang hinihintay namin. Nakangiting sabi nito. Pagkatapos ay mas malawang ang ngiting tinignan siya. Have a seat, iha. Tinangka nitong hawakan siya pero agad niyang inilayo ang sarili. Waring naintindihan naman kagad iyon ng ginang. Binaba nito ang dalawang kamay na ihahawak sana sa braso niya. Ma'am, pasensya na ho kayo pero kailangan ko na hong umalis. Ilang hakbang pa ang ginawa niya paatras pero hindi naman niya maintindihan ang sarili kung bakit hindi pa siya tumatakbo palabas. Ayaw mo ba munang alamin kung ba't kita kilala at ipinakuha, iha?
Natigilan siya bagaman may kutob na siya na ito nga ang isa sa mga taong kating-katinang mapatay sila. Hindi siya nakaimik. Naging malikot ang mga mata niya sa paghahanap ng pupwede niyang labasan mamaya kapag nagpa siya na siyang tumakas. Pero bigo siya. Bukod sa malaking main door, mukhang walang ibang pintuan sa gawing iyon. Maya-may lumakad ang ginang papunta sa isang gold divider at may kinuha doon. Nang makabalik ay isang maliit na sobre ang dala at may dinukot mula sa loob. Iniabot nito sa kanya ang family picture na kamukha ng meron si Jack at ang sabi ni Armando, meron din daw sa bahay nila. Nasumpungan na lamang niyang sarili na kinukuha iyon mula sa babae. Kayo ni Melanie, ang kambal dyan, iha? Ako may hawak sa'yo at ang papa mo naman ang may hawak kay Melanie. Kinilabutan ng buong katawan niya dahil sa narinig. Napatitig siya rito ng matagal, pagkuway lumipat muli sa larawan ang mga mata niya. Sinipat niyang mabuti ang babaeng naroon na may karga sa batang ayon dito ay siya. Malaki ang pagkakahawig nito at na babaeng nasa larawan na siguro nasa higit 30 ang edad. Wala man siyang picture sa bahay nila ng ganito kaliit, ay malaki na ang pagkakahawig nila ni Melanie sa kambal na nasa picture niyang hawak ngayon. Kayo ho kami ang parents mo, Meredith? Buhat sa kanyang gawing likod, umalingaw-ngaw ang boses ng isang may edad na lalaki. Pumihit siya para tingnan kung sino iyon at di siya maaaring magkamali. Ito nga ang lalaki sa larawan na hawak niya. Maluwang din ang ngiti nito habang humahakbang papalapit sa kanila. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Paano nangyari na hinahanap na lamang niyang mga magulang nitong nakaraan? Nang muntik nang maging metsa para siya'y mamatay, ay nasa harapan na niya ngayon. At ang mga ito pa ang kusang nakakita sa kanya? Paano kung maupo muna tayo at ipapaliwanag namin sa iyo ng papa mo ang lahat, anak? Ani Cornelia, na iginiya na siya paupo sa napakagandang sofa. Wala na siyang nagawa at nagpatian na lamang dahil aminin man niya o hindi, totoong nasasabik siya sa iba pang sasabihin ng mga to. Matagal ka na naming ipinapahanap, tita? Ang totoo, hindi lang yata 100 private investigator ang nang-hire namin ng mama ninyo para lang mahanap kayong lahat. Siguro dahil na rin sa kung sino-sino ang humahadlang kaya hindi namin kayo matagpuan. Ako lang ho ba ang nakikita ninyo? I mean, may lead rin po ba kayo kung nasan ibang kapatid ko? Gusto niyang makasiguro na totoong mga magulang niya ito, lalo na't ayon kay Armando, narito na sa lungsod ng mga taong humarap sa kanila. Alam naman namin kung nasan kayong lahat, iha. Nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil sa loob ng maraming taon na paghahanap ay nakita na rin namin kayo sa wakas. Malungkot na balita. Nga lang, dahil ang kakambal mong si Melanie wala na pala. Tahimik na lumuha si Cornelia. Unti-unti parang gusto niya nang maniwala na ito na nga ang mga magulang niya. Kung ganon, bakit hindi niyo pa ho sila pinapakuha sa mga tauhan ninyo, kagaya ng ginawa ninyo sa akin? Naninigurado niyang sabi. Humugot ng malalim na hininga si Cornelia bago tumayo. Ang Kuya Nova mo nakilala na namin, iha. Maging siya man pala'y naghahanap sa kanyang pinagmulan. Siya ang nakakita sa'yo. Nasabi pa niya sa amin na nakita ka na niya pero sinabi niya sa amin na papa ninyo nahahanapin pa niya sa Jack at magkasama niya kayong ihaharap sa amin. Pero hindi niya na nagawa dahil muntik na siyang mamatay sa paghahanap na isa pang kapatid ninyo. Bahagya siyang naguluhan dahil sa sinabi nito. Napaayos siya ng upo dahil doon. Ang ibig ho ninyong sabihin, hindi niyo pa alam na natagpuan na namin si Jack? Halatang nagulat ang mag-asawa dahil sa kanyang sinabi. Maging si Crisostomo'y napatayo at hindi niya maipaliwanag ang ekspresyon habang nakatitig sa mga mata niya. Anong ibig mong sabihin, iha? Kunot noo si Crisostomo habang ang kamay nakapamulsa sa pantalon nitong suot. Magkasama ho kaming pumunta ni Noah sa isla na yon para hanapin ang taong magtutulong sa akin sa inyo. Hindi pa nga ho niya sinabi nung una na magkapatid kami, pero may mga armadong lalaking humarang sa amin. Pinigilan na makarating kami sa isla matubig na hindi tumigil hanggat di kami na aksidente ni Noah. Nagkahiwalay ho kami. Wala ho akong maalala na magkamalay. Sa bahay ho ni Jack at Aling Marta ang ako nakarating doon. Si Jack ho ang nakakita sa akin na palutang-lutang sa dagat. Nang matapos siya magkwento, umiyak ng muli si Cornelia habang ang dalawang kamay nakatutok sa bibig. Si Crisostomo mahinahon lang bagaman halata ang tinatagong galit sa mukha. Alam ko ho kung saan matatagpuan si Jack. Ang totoo ho ay may kontak ho ako sa kanya. Jesus!
Napatingala si Cornelia. Narawan ito ng labis-labis na kasiyahan habang nagsasign of the cross at walang patid na pagpatak ng luha. Nasa isla ho kami nitong nakaraan pero itinimbre ho ni Jack na may mga armado na namang lalaki sa bayan kaya inadyokan niya kami ni Armando na umalis na doon. Teka muna, sino naman tong si Armando, iha? Ani Crisostomo. Boyfriend ko ho. Nagkatingin na mag-asawa at napatango-tango. Pagkaway isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi. Bakit ho? Nagtataka niyang sabi. Wala naman, iha. Nang mawala kayo sa amin, baby ka pa. Ngayong nakita ka na namin, malapit ka na mag-asawa. Emosyonal na saan ni Cornelia. At hindi niya alam pero parang gusto na rin niyang maluha dahil doon. Ito na. Tapos na ang kanyang paghahanap dahil nasa harap na niya ang kanyang mga magulang. Siguradong umpisa na ito ng pag-iiba ng takbo ng kanyang buhay pero hindi ibig sabihin na nakalimutan niya na ang mommy at daddy niya na mahal pa niya higit sa kanyang sarili. Hayaan mo na, honey. Itong baby naman natin ngayon na si Meredith ang magbibigay sa atin ng apo na siyang magiging baby natin sa bahay. Hindi ba, anak? Parang gusto ring maluha ni Crisostomo pero pinipigil ang sarili. Bigla naman siyang nahiya. Wala pa naman ho kami nag-uusapan tungkol sa pagpapakasal. Kahit pa, anak, gusto ko makilalang lalaking yan at nang sa gano'y makilatis. Pinal na sabi ni Crisostomo. Noon naman tumunog ang kanyang cellphone mula sa bag. Noon niya naalala si Armando. Pinababalik nga pala siya nito kay Jonah at malamang narito na ito sa mga oras na iyon. Ano ang mangyayari ngayong sa wakas? Nakaharap na ni Meredith ang tunay niyang mga magulang. Mabuo na kaya ang pamilyang matandagal nang nagkahiwalay? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.